Mga kapatid, sa narinig po nating ebanghelyo ay sinasabi rito na nakatakda ng pakasal si Jose at si Maria. Pero sa English translation, ang nakalagay dyan ay they were already betrothed. So, pagka betrothed, ibig sabihin sila ay nakasal na. So, yung context actually ng relasyon nila nung tagpong ito ay kasal na sila. Hindi sila papakasal pa lamang. Kaya nga lamang yung betrothal nung first century Mediterranean ay pagkatapos ng betrothal, maghihintay ka ng mga isang taon bago mo maiuwi yung babae. Sa liwa kung ikaw lalaki, bago mo maiuwi yung babae, ay mga isang taon yan, bubuo ka muna ng titirhan nyo. At pagkatapos nun ay saka mo may uuwi yung babae. So yun yung sa betrothal stage. Pero meron na itong commitment dahil ito ay kasal na. So nandito na sila dun sa tagpo na iuuwi na ni Jose si Maria. So dapat nang iuwi. Kaya nga lamang doon sa kanyang panaginip, na panaginipan niya yung anghel na nagsabi sa kanya na si Maria ay nagdadalang tao at ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So anong nakalagay dito? Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. So, kung ganoon, kung hiwalayan ito ng lihim, ibig sabihin, kasal na sila. Kasi hihiwalayan niya, hindi naman naghihiwalay na hindi pa kasal. So, yung nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo at yung sinabing siya ay matuwid. Ano ba ang ibig sabihin ng matuwid? Sa English, yun yung tinatawag nating righteous. Sa first century Mediterranean, sa mga Hudyo, ay yung righteous o yung pagiging matuwid ay nakasalalay doon sa pagsunod sa batas. Kaya kung ang isang tao ay masunurin sa batas, siya ay matuwid. Ngayon, kung sumunod si Jose, kung masunurin siya, kung siya ay matuwid, dapat niyang patayin si Maria. Dahil yun ang katuwiran, yun ang pagiging matuwid. Sapagkat kung hindi sa kanya ang ipinagbubuntis ni Maria, ibig sabihin may malaking violation si Maria sa batas. Ibig sabihin, siya ay nangalunya. So, ang kaparusahan nun ay kamatayan. Pero, ang napakaganda dito ay nagpasya siyang hiwalayan si Maria. So, hindi yun pagiging matuwid. Sapagkat ang kaparusahan ay kamatayan at hindi hiwalayan. Bakit papatayin? Sapagkat ang first century Mediterranean was an honor-driven society. Ang pinakamataas sa kanilang hierarchy of values ay dangal o honor. Kung kaya naman, gagawin nila ang lahat para sila ay maging marangal. Ngayon, ang isang lalaki na merong asawang nangalunya, yun ay napakalaking kahihiyan. At kung sa hierarchy of values nila, ang pinakamataas ay honor o dangal, ibig sabihin
yun din yung pinakamalalang pwedeng yun din yung pinakamalala na pwedeng maranasan ng isang tao, yung mapahiya. So, hindi dapat, kung siya ay matuwid, ang dapat ay mamatay si Maria. Yun ay pagsunod sa batas. But then Joseph redefined righteousness by being compassionate. And not only compassionate, but merciful. So tingnan natin yung dalawang salitang yon. Ano yung compassion? Ano yung mercy? Yung compassion is to feel the pain and suffering of the other. Na nararamdaman mo yung nararamdaman ng iba na sakit at paghihirap. So, pero ang mercy ay hindi mo lamang nararamdaman yung sakit at paghihirap ng iba, kung hindi meron kang ginagawa na paraan upang maiahon doon sa paghihirap yung iyong kapwa. So, compassion is feeling the pain and suffering of the other, while mercy is also feeling the pain and suffering of the other, but it does not end there. It has to go beyond the feeling. You have to do something in order to change the condition of the other. So si Jose redefined righteousness not merely as following the law, but also getting into the spirit of the law, which is love. And love entails not only compassion, but mercy. So ang ginawa niya, yung pagpapasya niyang paghihiwalay was an act of mercy. Dahil hindi niya maatim na si Maria ay patayin. So hihiwalayan niya na lamang ito. So ano ang nangyari nung siya ay natulog, napanaginipan niya, at sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya ang anghel. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon ang tungkol sa kasulatan. Sabi, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. So meron itong napaka-interesting na sa pagkakasulat ni San Mateo. Ito ay nangyari nung panahon ni Propeta Isaías, at ito yung kanyang prophecy. At sinabihan niya yung hari na maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Bakit Emmanuel? Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So kasama natin ang Diyos na yung Emmanuel ay yung hari habang hindi siya nagpapakabanal, habang hindi siya masunurin sa Diyos, kapag yung Emmanuel ay lagi niyang naririnig o lagi niyang makikita ang Emmanuel, pinapaalalahanan siya na kasama natin ang Diyos. So, yun yung sinabi ng propeta. Ngunit ang interesting dito, ang sabi ni Prophet Isaiah, maglilihi ang isang dalaga. Sa Hebrew, ang ginamit ay alma. So, alma ay yung translation sa Greek na ginamit pala dito kay Propeta Isaías ay alma. Ibig sabihin, dalaga. Ngunit ito ay isalin ni San Mateo. Sa pagkakasalin niya, ang ginamit niya ay ang salitang parthenos. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang alma, ibig sabihin ay dalaga,
ang Parthenos, ibig sabihin ay birhen. So, ang tanong ay, was it a mistranslation on the part of Saint Matthew? No. This is the way of allowing God to write straight lines in crooked ways. Ang Diyos ang nagbigay ng inspirasyon kay San Mateo na isulat ay Parthenos sapagkat ito ang batayan na si Maria ay birhen bago niya ipanganak si Jesus, at nang maipanganak niya si Jesus, sa buong buhay niya, siya ay birhen. So, dalawang bagay ang nandito, nakapaloob dito. Una, the redefinition of righteousness. That righteousness is not merely about following the letters of the law. It's going beyond the letters of the law and getting into the spirit of the law that spells out love. And love entails compassion and mercy. At ito ay napakahalaga sa atin. Sapagkat kahit sa misa, makikita natin na tayo ay humihingi ng awa sa Diyos, ng mercy. Kaya nga sa misa, di ba, sinasabi natin, Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Hinihingi natin na ang Diyos ay maawa sa atin, baguhin ang ating kalagayan. Kaya nga sa misa, hindi natin sinasabi, Lord have compassion, Christ have compassion, and Lord have compassion. Mercy ang ginamit dahil gusto nating baguhin ng Diyos ang ating kahabag-habag na kalagayan. So yun ang kalooban ng Diyos, ang baguhin ang hindi magandang kalagayan ng tao. At yung pangalawa ay yung pagsunod ni Jose na yung kanyang asawa na birhen ay magdadalang tao at manganganak at magiging daluyan ng Diyos upang maging tao ang Diyos. So kung si Maria ay nagsabi ng oo, si Jose rin ay nagsabi ng oo. Na pagkatapos nitong kanyang panaginip, sa kanyang pagkagising, dinala niya si Maria, isinama niya sa kanyang bahay. At doon na nagsimula ang kanilang pagsasama hanggang sa maipanganak si Jesus, hanggang sa lumalaki si Jesus, hanggang sa naging buo silang isang pamilya. So mga kapatid, isang napakalaking hamon ito sa atin. Naghahanda tayo para sa Kapaskuhan, pero handa ba ang ating kalooban? Ano ba ang dapat nating ipaghanda? Sapagkat ang Kapaskuhan ay mangyayari lamang kung isisilang natin mula sa ating kalooban ang Diyos at ipapadama natin siya sa ating kapwa. Dalawang bagay ang hamon. Una ay ang pagbabago ng pagtingin natin sa batas, na ang buod ng batas ay pag-ibig. At ang pag-ibig ay nilalaman nito ang compassion and mercy. Hindi lamang yung nararamdaman natin yung paghihirap at sakit ng ating kapwa, kung hindi meron tayong ginagawa upang baguhin ang kalagayan ng ating kapwa. Ang pangalawa ay mangyayari lamang na magiging daluyan tayo ng buhay ng Diyos para sa iba, ng pag-ibig ng Diyos para sa iba, kung tayo ay sasagot ng oo, ayon sa kalooban ng Diyos ang ating magiging kalooban. At kapag nangyari ito, masasabi natin, handa tayong harapin ang Pasko.